walang utang na loob. Ang kapal ng mukha mong mag-inarte. Gayong palamunin ka lang ng anak ko sa loob ng 5 taon. Ang boses ni Aling Marta ay tila isang matalim na kumpit na bumaon sa pandinig ni Teresa. Sa gitna ng maringal na katedral, kung saan ang amoy ng mga sariwang rosas ay dapat sanang hudyat ng isang bagong simula. Ang mga salitang yon ay nagsilbing lason. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng talsik ng karayom at kalyo. Mga sugat na nakuha niya sa loob ng 100 gabi nang walang tulog na pagbuburda sa suot niyang puting belo. Ginawa niya ang lahat. Nagtiis siya sa maliit na patahian, nagtipid ng bawat sentimo para lamang matustusan ang pag-aaral ni Jason at mabayaran ang mga utang na iniwan ng ama nito. Akala niya ang araw na ito ang magiging gantimpala ng lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit ang lahat ng iyon ay gumuho sa isang kisap mata. Sa malaking LED screen sa harap ng altar, kung saan dapat ay ipapalabas ang mga larawan ng kanilang masasayang alaala. Isang madilim na katotohanan ang tumambad. Ang kanyang pinakamamahal na si Jason, ang lalaking pinag-alayan niya ng buhay, ay nakikipagpalitan ng mapusok na yakap sa isang estranghero sa loob mismo ng dressing room ng simbahan, ilang minuto bago magsimula ang seremonya. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay nakabibingi. Tila bawat hininga ng mga bisita ay nagiging pasan sa balikat ni Teresa. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga paa, ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang buong katawan hanggang sa malaglag ang hawak niyang mga bulaklak sa sahig. Walang tunog ang kanyang pagiyak, tanging ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit ka umiiyak? Kasalanan mo ito. Muling sumigaw si Aling Marta bago mabilis na lumapit sa kanya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa na nagpalingon sa kanyang ulo. Ang sakit ng sampal ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng mga sumunod na salita ng matanda. Kung naging mabuti kang babae, hindi maghahanap ng iba ang anak ko. Isang hamak na manunahi ka lang na pilit naming itataas ang antas. Pero heto ka, sinisira mo ang dangal ng pamilya namin sa harap ng maraming tao. Wala kang utang na loob. Tumingin si Teresa kay Jason na ngayon ay nakatayo na sa gilid. Suot ang mamahaling barong na binili rin ng sariling pera ni Teresa. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Sa halip na lumapit upang humingi ng tawad, nanatili itong tikom ang bibig, hinahayaang yurakan ng kanyang ina ang pagkatao ng babaeng nagmahal sa kanya ng tapat. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang namamagang pisngi. Ang bawat hibla ng kanyang gown, ang bawat disenyo na maingat niyang tinahi, ay tila naging mga tinik na sumasakal sa kanya. Sa harap ng daan-daang pares ng mga matang puno ng awa at pangungutya, naramdaman ni Teresa ang bigat ng isang katotohanan. Ang kanyang sakripisyo ay hindi kailanman sapat para sa mga taong ang puso ay puno ng kasakiman. Sa gitna ng malakas na bulungan ng mga tao, tinalikuran ni Teresa ang altar. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang mahaba at maringal na tren ng kanyang gown ay kumaladkad sa malamig na sahig ng simbahan, dala ang lahat ng pangarap na ngayon ay naging abuna. Habang papalapit siya sa malaking pinto ng katedral, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang alon na hindi mapatigil. Hanggang kailan mo ba kailangang bayaran ng isang utang na loob na hindi mo naman kinuha, kung ang kabayaran ay ang sarili mong kaligayahan? Ang bawat tahi na inalay ni Teresa sa kanyang wedding gown ay parang mga hibla ng kuryenteng gumuguhit sa kanyang balat habang pilit niya itong isinisiksik sa loob ng isang lumang maleta. Ang puting tela na dati ay simbolo ng kanyang pinakainaasam na pangarap, ngayon ay mukhang isang bangkay ng mga pangarap na wala ng buhay. Hindi niya ito magawang iwanan, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil ito ang huling saksi
sa 5 taon ng kanyang pagpapakababa. Sa loob ng maliit at madilim na silid na kanyang inuupahan sa Manila, tanging ang tunog ng mabibigat na hininga ni Teresa ang pumupuno sa katahimikan. Walang mga luha dahil tila natuyo na ang lahat ng tubig sa kanyang katawan matapos ang kahihiyang dinanas sa katedral. Ang bawat gamit na kanyang inilalagay sa bag, ang kanyang mga paboritong gunting, ang mga rolyo ng sinulid at ilang pirasong damit ay tila mas mabigat kaysa sa normal. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang takasan ang mga matang mapanghusga ng kanilang mga kapitbahay na tiyak na nalaman na ang nangyari. Kailangan niyang lumayo sa boses ni Aling Marta na tila isang sirang plakang paulit-ulit na sumasumbat sa kanyang pagkatao. Lumipas ang mga oras ng paglalakbay sa loob ng bus na patungong Batangas. Habang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ni Teresa ang paglubog ng araw at ang unti-unting pagkawala ng mga naglalakihang gusali ng lungsod. Ang bawat kilometrong layo ay tila isang maliit na ginhawa, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatiling nakadagan. Ang amoy ng usok at polusyon ay dahan-dahang napalitan ng malansang amoy ng dagat at ng sariwang ihip ng hangin na may dalang alat. Madilim na nang makarating siya sa maliit na barangay ng mangingisda sa baybayin ng Batangas. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga gaserang nakasabit sa mga maliliit na dampa at sa maputlang sinag ng buwan na tumatama sa ibabaw ng tubig. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay parang isang malungkot na uyayi na sumasalubong sa kanyang pagdating. Nahanap ni Teresa ang isang maliit na dampa na paupahan malayo sa sentro ng baryo. Ang dingding nito ay gawa sa sawali na may mga butas at ang sahig ay kawayan na tumutunog sa bawat hakbang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang palasyo ng katahimikan. Inilapag niya ang kanyang maleta sa isang sulok at naupo sa sahig, yakap ang kanyang sariling mga binti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala siyang naririnig na sumusumbat. Walang naguutos, walang nanglalait. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga balahibo sa leeg ay tumayo. Tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya mula sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na bintana. Sa dulo ng dalampasigan, malapit sa mga nakaparadang luma at sirang bangka, may isang anino ng isang lalaki. Nakatayo ito ng matuwid, hindi gumagalaw, at ang tingin ay tila direktang nakatitig sa kanyang dampa. Ang tanging makikita sa lalaki ay ang kanyang madilim na silueta at ang uling ng kanyang presensya na tila may dalang sariling bagyo. Sino ang lalaking ito na tila naghihintay sa kanya sa gitna ng gabi? At bakit ang kanyang mga mata, kahit sa malayo, ay tila may dalang lungkot na kapareho ng sa kanya? Huwag kang lalapit dito kung ayaw mong madamay sa malas ko. Ang boses ng lalaki ay kasing gasgas ng kalyo sa kanyang mga palad. Malamig at walang bahid ng kahit anong emosyon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Teresa ang tinig ng estranghero na nakita niya noong nakaraang gabi. Nakatayo siya sa tapat ng isang dambuhalang bangka na nakasandal sa tuyong buhangin. Ang kanyang mga kamay ay puno ng itim na langis at grasa. Ang talyer na ito, kung tawagin ng mga taga rito, ay tila isang libingan ng mga sirang pangarap na gawa sa kahoy at bakal. Si Enzo, iyon ang pangalang narinig ni Teresa mula sa tindera sa palengke kaninang umaga. Ang lalaking laging mag-isa, ang lalaking ang tingin ay laging nakapako sa malayo, tila may hinahanap na hindi makita ng iba. Ang kanyang mga balikat ay malapad, ngunit tila may pasan na hindi nakikitang bigat. At ang kanyang mga matang kulay kape na puno ng anino, ay hindi tumitingin ng diretso kanino man. Naghahanap lang ako ng kaunting kagamitan para sa aking makina. Mahinahong sagot ni Teresa, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Inilabas niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang lumang makina
na nangangailangan ng langis at kaunting kumpuni. Sabi nila, ikaw lang ang marunong mag-ayos ng mga ganitong bagay rito. Huminto si Enzo sa kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang hawak na liyabe at dahan-dahang hinarap ang babae. Ang kanyang titig ay tila sumusuri sa bawat sugat na itinatago ni Teresa sa likod ng kanyang simpleng kasuotan. Sa loob ng ilang saglit, nagkaroon ng isang kakaibang tensyon sa hangin. Isang pagkilala ng dalawang kaluluwang kapwa, pinahirapan ng tadhana. Ngunit mabilis itong nawala nang muling magsalubong ang mga kilay ng lalaki. Iwan mo diyan, balikan mo na lang bukas. Maikling tugon niya bago muling tumalikod. Walang po, walang salamat, walang kahit anong pahiwatig ng kagandahang asal. Sa kabila ng kanyang takot, nakaramdam si Teresa ng isang kakaibang kuryosidad. Ang bawat kilos ni Enzo ay puno ng pag-iingat. Tila bawat galaw niya ay may sinusunod na ritual upang hindi magising ang isang natutulog na halimaw sa loob niya. Napansin ni Teresa ang isang maliit na pilat sa gilid ng noo ni Enzo. Isang markang tila iniwan ng isang malakas na paghampas o aksidente. Naglakad palayo si Teresa, bit-bit ang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang pabalik sa kanyang maliit na dampa, ang amoy ng langis at dagat ay nananatili sa kanyang pang-amoy. Tila nagpapaalala sa kanya na ang lugar na ito ay may sariling mga lihim na hindi pa niya handang malaman. Nang sumapit ang malalim na gabi, ang katahimikan sa barangay ay muling nabalot ng lamig. Nakahiga si Teresa sa kanyang banig, pilit na pinatutulog ang sarili sa gitna ng huni ng mga kuliglig. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang napunit ng isang tunog na nagpatayo sa kanyang buong katawan. Mula sa direksyon ng bahay ni Enzo, na ilang di pa lamang ang layo mula sa kanyang dampa, ay narinig ang isang nakapangingilabot na sigaw. Hindi ito sigaw ng galit. Ito ay isang mahaba at paos na tinig ng paghihirap, tila isang tao na nilalamon ng buhay ng sariling bangungot. Kasunod nito ay ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan sa sahig at ang marahas na pagkalampag ng pinto na tila may gustong kumawala mula sa loob. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang bumulabog sa kanyang isipan. Ano ang tunay na nangyari kay Enzo? At bakit ang kanyang mga sigaw ay parang humihingi ng tulong sa isang mundong matagal na siyang tinalikuran? Sinisikap kong huwag nang lumingon sa aking nakaraan. Pero paano mo tatalikuran ang isang sugat na hanggang ngayon ay humihinga pa rin sa loob mo? Ang gabi ay binalot ng galit na langit. Ang malalakas na patak ng ulan ay tila mga batong bumabagsak sa bubungang gawa sa luma at kalawanging yero ng dampa ni Teresa. Bawat hagupit ng hangin ay nagpapayanig sa dingding na sawali na parang anumang sandali ay tatangayin siya nito pabalik sa lungsod na gusto na niyang kalimutan. Ngunit sa gitna ng ingay ng kalikasan, muling nangibabaw ang isang mas masakit na tunog. Ang ungol ng isang lalaking tila nilalamon ng isang hindi nakikitang kalaban. Hindi na nag-isip si Teresa. Kumuha siya ng isang gasera at mabilis na lumabas sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya sa maputik na lupa ay isang pakikipagbuno sa takot. Nang marating niya ang talyer ni Enzo, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Humahampas sa hamba na lumilikha ng tunog na tila isang babala. Sa loob, natagpuan niya si Enzo sa isang sulok. Nakaupo ang lalaki sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa dibdib at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang bawat dagundong ng kulog sa kalangitan ay nagpapatalon sa kanyang buong katawan na tila bawat tunog ay isang bala na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pawis ay humahalo sa basang damit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, tila hindi ang dingding ang nakikita niya kundi isang trahedya na nangyayari sa harap mismo ng kanyang mga mata. Enzo, Enzo, nandito ako. Mahinang tawag ni Teresa. Ang kanyang boses
ay pilit na pinatitibay laban sa ragasan ng ulan. Hindi siya narinig ng lalaki. Patuloy ang pag-alog ng balikat ni Enzo. Ang kanyang hininga ay kapos at mabilis, tila isang taong unti-unting nalulunod sa tuyong lupa. Huwag, huwag niyo silang iwan. Ang tubig, masyadong malamig ang tubig, bulong ni Enzo. Ang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol sa sariling mundo. Alam niya ang pakiramdam ng mawasak ng walang nakakakita. Hindi siya gumamit ng maraming salita. Sa halip, marahan niyang inabot ang malamig at nanginginig na kamay ni Enzo. Sa unang pagdampi ng kanilang balat, tila na kuryente ang lalaki, ngunit hindi bumitiw si Teresa. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit. Ang init ng kanyang mga palad ay pilit na inililipat sa nanlalamig na katawan ni Enzo. Naupo siya sa tabi nito, sa maruming sahig, hinayaang mabasa rin ang kanyang sariling damit mula sa mga tulo ng ulan sa bubong. Nandito ako. Wala ka sa dagat, Enzo. Ligtas ka na. Bulong ni Teresa. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na awit sa gitna ng bulyaw ng bagyo. Nagsimula siyang bumigkas ng isang maikling panalangin, hindi para sa himala, kundi para sa kaunting katahimikan sa puso ng lalaki. Dahan-dahang humupa ang panginginig ni Enzo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lagim, ay unti-unting nakakita ng liwanag. Ang liwanag mula sa gaserang dala ni Teresa, at ang liwanag ng malasakit sa mga mata ng babaeng ito na isang estranghero rin sa lugar na yon. Ang kanyang mabigat na hininga ay dahan-dahang naging regular, at ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa sariling balikat ay lumuwag. Sa loob ng mahabang sandali, nanatili silang magkatabi sa gitna ng kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang unti-unting pagtila ng ulan sa labas at ang mahinang pag-apoy ng gasera. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Enzo sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng isang maliit na lamat. Nang medyo kumalma na ang paligid, tumayo si Teresa upang ayusin ang ilang mga gamit na nagbagsakan sa paligid ni Enzo. Sa ilalim ng isang lumang mesa, may napansin siyang isang bagay na bahagyang nabasa ng ulan. Isa itong kwadro na may lumang litrato. Pinulot ito ni Teresa at pinunasan ng salamin. Ang kanyang hininga ay tila huminto nang makita ang imahe. Sa loob ng litrato, nakatayo ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Enzo. Ngunit malayo ang itsura nito sa maruming tumay na kilala niya. Ang lalaki sa litrato ay nakasuot ng isang napakamahal at makinis na tuxedo, nakatayo sa isang marangyang bulwagan at may bakas ng kapangyarihan at yaman sa bawat anggulo ng kanyang mukha. Napalingon si Teresa kay Enzo na ngayon ay nakatitig din sa litratong hawak niya. Ang takot sa mga mata ng lalaki ay napalitan ng isang matalim at mapanganib na lamig. Sino ka ba talaga, Enzo? At bakit tila ang yaman at kapangyarihang iniwan mo ay mas nakatatakot pa kaysa sa bagyong dumaan ngayong gabi? Ang pag-asa ay parang isang manipis na sinulid, madaling maputol sa isang maling hila, ngunit kung marunong kang maghabi, maaari itong maging isang matibay na lambat na sasagip sa iyo mula sa malalim na pagkahulog. Sa mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon ng unos, pinili ni Teresa na ibaon muna ang kanyang mga tanong sa limot. Alam niyang may itinatagong sugat si Enzo na kasing lalim ng dagat at hindi siya ang taong dapat pumilit na humukay nito. Sa halip, itinuon niya ang kanyang pansin sa paggawa ng marangal na paraan upang mabuhay. Inilabas niya ang kanyang lumang makina sa maliit na beranda ng kanyang dampa. Sa bawat pag-ikot ng gulong nito at sa bawat pagbabataas ng karayom, tila tinatahi rin ni Teresa ang sarili niyang nawasak na dangal. Naging mabilis ang balita sa maliit na barangay. Ang manunahi mula sa Maynila ay hindi lamang marunong mag-ayos ng mga punit na damit. May mahika ang kanyang mga kamay na tila nagbibigay ng bagong buhay sa mga lumang basahan. Ang mga mangingisda ay nagdadala sa kanya ng mga butas na pantalon at ang mga nanay
ay lumalapit para ipaayos ang mga uniforme ng kanilang mga anak. Sa bawat barya na natatanggap ni Teresa, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman nung nasa ilalim pa siya ng utos ni Aling Marta. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi nakakalimutan ni Teresa ang lalaki sa talyer. Isang tanghali, habang ang araw ay nakapako sa gitna ng langit at ang init ay tila nagpapasingaw sa buhanginan, nagluto si Teresa ng mainit na sinigang na hipon. Ang asim ng sampalok at ang bango ng mga sariwang gulay ay pumuno sa kanyang maliit na kusina. Kumuha siya ng isang mangkok at dahan-dahang naglakad patungo sa talyer ni Enzo. Natagpuan niya ang lalaki na nakahiga sa ilalim ng isang malaking bangka. Ang mukha ay natatakpan ng maruming basahan habang nagpapahinga. Enzo, nagdala ako ng tanghalian. Masama ang magpalipas ng gutom, lalo na't babad ka sa init, mahinang sabi ni Teresa habang inilalapag ang mangkok sa ibabaw ng isang kahoy na kahon. Dahan-dahang inalis ni Enzo ang basahan sa kanyang mukha. Tumingin siya sa mangkok, pagkatapos ay kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot na nakita noong gabi ng bagyo. Ngunit naroon pa rin ang pader ng pag-iingat. Hindi mo kailangang gawin ito, seryosong sagot ni Enzo habang bumabangon. Wala akong pambayad sa pagkain mo. Ngumiti ng bahagya si Teresa, isang nangiting puno ng pag-unawa. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay binabayaran, Enzo. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong magpapaalala na tao pa rin tayo kahit gaano tayo nasaktan. Naupo si Enzo at nagsimulang kumain. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang paraan ng kanyang pagkain, marahan at tila ninanamnam ang bawat patak ng sabaw ay sapat na para malaman ni Teresa na nagustuhan niya ito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Ito ay isang katahimikan ng dalawang taong nakahanap ng karamay sa gitna ng kani-kanilang pag-iisa. Salamat! Bulong ni Enzo matapos maubos ang pagkain. Tumingin siya sa mga kamay ni Teresa na may mga bakas ng sinulid at karayom. Bakit ka nandito, Teresa? Ang isang katulad mo ay hindi nararapat sa isang lugar na puno ng kalawang at lansa ng isda. Siguro dahil ang kalawang ay mas madaling linisin kaysa sa dumi ng konsensya ng mga tao sa lungsod. Sagot ni Teresa habang nililigpit ang mangkok. Magsasalita pa sana si Enzo nang biglang mapatigil ang lahat sa baryo. Ang tunog ng isang malakas at marangyang makina ng sasakyan ay gumahasa sa katahimikan ng hapon. Isang itim at kumikinang na SUV ang dahan-dahang pumasok sa makitid na daan ng barangay. Ang bintana nito ay madilim at hindi masilip ang nasa loob. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng talyer. Ang alabok na tinangay ng mga gulong nito ay tila naging isang malabong ulap sa paligid. Bumukas ang pinto sa likuran at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang tablet at may suot na mamahaling salamin sa mata. Tumingin ang lalaki sa paligid ng may halong pandidiri bago ituon ang tingin sa direksyon ni Teresa at Enzo. "Excuse me?" sabi ng lalaki sa isang wikang Ingles na formal at matalim. "Naghahanap kami ng isang lalaki. Ang huling balita namin ay nandito siya sa lugar na ito. Ang pangalan niya ay Lorenzo Valderrama." Naramdaman ni Teresa ang biglang paninigas ng katawan ni Enzo sa kanyang tabi. Ang mangkok na hawak ni Teresa ay halos mabitawan niya nang makita ang pamumutla ng mukha ni Enzo. Ang kaba na kanina ay nawala, ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay mas matindi at mas mapanganib. "Wala rito ang hinahanap nyo," malamig na sagot ni Enzo. Ang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ngunit ang lalaking naka-Amerikana ay hindi natinag. Lumapit ito ng kaunti at tinitigan ng maigi si Enzo sa kabila ng dumi sa mukha nito. "Hindi mo kami malilinlang ng matagal, sir. Alam namin ang totoo. Sino ang mga taong ito at anong mangyayari sa payapang buhay na sinisikap buuin ni Teresa kung ang nakaraan ni Enzo
ay tuluyan ng kumatok sa kanilang pintuan. Nento. Akala mo ba ay ganoon na lang kadaling takasan ang mga kasalanan mo, Teresa? Kahit sa dulo ng mundo ka magtago, hahanapin at hahanapin kita para pagbayarin sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa amin. Ang boses na yon, isang tinig na puno ng lasolson at pagmamataas, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng payapang hapon ni Teresa. Hindi pa man siya nakakabawi sa kaba dahil sa mga lalaking naghahanap kay Enzo, ang bagong boses na ito ang tuluyang nagpaguho sa kakarampot na kapayapaang sinisikap niyang itayo. Dahan-dahang lumingon si Teresa. Sa likuran niya, nakatayo si Aling Marta, suot ang isang matingkad na pulang bestido na tila sumisigaw sa gitna ng payak na kapaligiran ng baryo. Sa tabi nito ay si Jason na nakasuot ng sunglasses at nakapamulsa, tila isang turista na nandidiri sa amoy ng tuyong isda at dagat. Ang kanilang presensya ay tila isang maruming mantsa sa malinis na dalampasigan ng Batangas. Nabitawan ni Teresa ang hawak niyang tela, isang maliit na baro para sa anak ng kapitbahay na maingat niyang tinatahi. Ang puting tela ay nahulog sa buhanginan, na dumihan, tila ang kanyang sariling dangal na muling niyuyurakan ng mga taong ito. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Aling Marta, Jason, paano ninyo ako nahanap? Bulong ni Teresa, ang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Huwag mo akong maaling Marta. Teresa, pagkatapos mong hiyain ang anak ko sa harap ng altar, pagkatapos mong takasan ang milyon-milyong utang na iniwan mo sa amin, akala mo ba ay hahayaan lang kita? Humakbang ng pasugod si Marta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nahanap kita dahil ang masasamang damo ay laging nag-iiwan ng bakas. At heto ka, nagpapakasarap sa piling ng isang maruming lalaki. Napakababa mo talaga. Naramdaman ni Teresa ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid at nakita ang ilang mga mangingisda at kanilang mga asawa na nagsisimulang mag-usisa. Ang mga taong iginagalang siya nitong mga nakaraang araw ay ngayon ay nakikinig sa mga malisyosong paratang ni Marta. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latay sa kanyang likuran. Wala akong utang sa inyo, Aling Marta. Alam niyo ang totoo. Kayo ang nagnakaw ng 5 taon ng buhay ko. Sigaw ni Teresa. Sa unang pagkakataon ay pilit niyang inilalabas ang kanyang boses laban sa kanila. Ngunit isang malakas na tawa ang itinugon ni Marta. Wala. Ang kapal ng mukha mo. Ang sining ibinayad namin sa simbahan. Ang mga pagkaing kinain mo sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng perang ginastos namin para maging presentable ka. Lahat yun ay utang. At dahil wala kang pambayad, babalik ka sa amin. Magtatrabaho ka hanggat hindi mo nababayaran ang bawat sentimo, kundi ay ipapakulong kita sa pagnanakaw. Habang nangyayari ang komprontasyon, si Enzo na kanina pa nakamasid mula sa talyer ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagbabanta ng bagyo. Nakita ni Marta ang paglapit ng lalaki at ang kanyang mga mata ay biglang nagbago ng tingin. Mula sa galit, naging mapanuri ang mga ito. Tinitigan niya ang bawat anggulo ng mukha ni Enzo. Ang tikas ng tindig nito at ang mga matang hindi matitigan ng isang ordinaryong tao. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marta. Tila may isang malaking premyo na biglang bumagsak sa kanyang harapan. Lumingon siya kay Teresa, pagkatapos ay muli kay Enzo. Aba, mukhang hindi lang pala pagtatago ang ginagawa mo rito, Teresa. Maugong na sabi ni Marta, ang boses ay puno ng malisya. Naghahanap ka rin pala ng mapapakinabangan. At base sa nakikita ko, mukhang mas malaki ang isdang nahuli mo kaysa sa inaasahan ko. Hinawakan ni Marta ang braso ni Teresa ng napakahigpit, baon ang kanyang mga kuko sa balat ng dalaga.
Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Teresa at bumulong ng may banta. Sino ang lalaking ito, Teresa? Dahil kung siya ang iniisip ko, mukhang hindi lang pera ang makukuha ko sa pagpunta rito. Mukhang nahanap ko ang susi para makaahon kami sa hirap at ikaw ang gagamitin ko para makuha yon. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi lamang ang kanyang buhay ang nasa panganib ngayon, kundi pati ang katahimikang sinisikap protektahan ni Enzo. Sa gitna ng nagbabagang hapon, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Hanggang saan kaya ang kayang gawin ng isang taong gahaman sa pera? At paano mapoprotektahan ni Teresa ang lalaking nagligtas sa kanya kung siya mismo ay nakakadena pa rin sa madilim niyang nakaraan? Ang katahimikan ay hindi laging lunas. Minsan, ito ay isang mabigat na kumot na sumasakal sa katotohanan. Matapos ang mapait na tagpo sa talyer, pansamantalang lumayo sina Aling Marta at Jason, ngunit ang kanilang presensya ay tila isang malansang amoy na tumangging lisanin ang hangin ng Batangas. Ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay ay parang mga bubuyog na humuhuni sa paligid ni Teresa. Bawat tingin ay may dalang tanong, bawat bulong ay may dalang panghuhusga. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad si Teresa patungo sa dalampasigan, malayo sa mga matang mapanuri. Naupo siya sa isang malaking tipak ng bato. Pinapanood ang unti-unting paglamon ng dagat sa kulay kahel na araw. Ang bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa ay tila pilit na hinuhugasan ang mga salitang walang utang na loob na ibinato sa kanya ni Marta. Ngunit ang sakit ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang balat. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, di ba? Ang malalim at baritonong boses ni Enzo ay bumasag sa katahimikan. Hindi narinig ni Teresa ang paglapit nito dahil sa ingay ng mga alon. Tumayo ang lalaki sa kanyang tabi. Ang mga kamay ay nakabulsa at ang paningin ay nakapako rin sa abot tanaw. Wala itong suot na dumi o langis ngayon. Ang kanyang simpleng kamiseta ay bahagyang hinahampas ng hanging dagat. Pasensya na, Enzo. Bulong ni Teresa, hindi magawang tumingin sa lalaki dahil sa matinding hiya. Dahil sa akin, nagulo ang tahimik mong mundo. Hindi ko akalain na susundan nila ako rito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa mga bagay na hindi mo naman ginusto. Sagot ni Enzo. Ang kanyang tinig ay may dalang kakaibang haplos na nagpagaan sa loob ni Teresa. Ang mga taong tulad nila ay parang mga pating na amoy nila ang takot at dugo. Pero ang dagat ay malawak, Teresa. Maraming matataguan. Lumingon si Teresa at nakita ang isang bahagyang nangiti sa mga labi ni Enzo, isang bihirang tanawin na tila isang regalo sa gitna ng kanyang paghihirap. Sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan na nagsisimulang sumilay, ang mukha ni Enzo ay nagmukhang mas malambot, malayo sa nakatatakot na tumay na unang nakilala ni Teresa. Nagsimulang lumamig ang hangin. Ang alat ng dagat ay humahalo sa lamig ng gabi na nanunuot sa manipis na baro ni Teresa. Napansin ni Enzo ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat. Nang walang sabi-sabi, hinubad ni Enzo ang kanyang suot na jacket at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ng dalaga. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang init ng katawan ni Enzo na nananatili pa sa jacket ay bumalot kay Teresa, kasabay ng banayad na amoy ng sandalwood at dagat. Nagtama ang kanilang mga mata at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng takot, lahat ng utang at lahat ng sakit ay naglaho. May isang uri ng kuryente na dumaloy sa pagitan nila. Isang kislap ng damdamin na matagal na nilang kapwa ipinagkait sa kanilang mga sarili. Bahagyang lumapit ang mukha ni Enzo kay Teresa. Ramdam ni Teresa ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pananabik na ngayon lang niya naramdaman. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, ang hiya at ang alaala ng nakaraan ay biglang humila kay Teresa pabalik sa realidad.
Dahan-dahan siyang umiwas, ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na parang isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Salamat sa jacket, nautal na sabi ni Teresa habang hinihigpitan ang pagkakaayos nito sa kanyang sarili. Tumango si Enzo. Bakas ang kaunting pagkabigo sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang pag-unawa. Halika na, ihahatid na kita sa dampa mo. Hindi ligtas ang magtagal dito. Habang naglalakad sila pabalik, hindi nila alam na sa likod ng isang malaking puno ng niyog, may isang pares ng mga matang puno ng inggit at puot ang nakamasid. Si Jason, na may hawak na sigarilyo, ay kanina pa nanonood sa kanilang bawat galaw. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang nakikita ang paglalapit ng dalawa. Akala mo ba ay makakahanap ka ng kaligayahan sa iba, Teresa? Bulong ni Jason sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang huni ng ahas. Kung hindi ka mapupunta sa akin, sisiguraduhin kong wala ring ibang makikinabang sa'yo. At ang lalaking yan, sisiguraduhin kong siya ang magiging mitya ng pagkasunog mo. Isang mapanganib na plano ang nabubuo sa isipan ni Jason habang pinagmamasdan ang papalayong silweta ni Teresa at Enzo. Isang plano na hindi lamang kukuha sa pera ni Enzo, kundi wawasak sa huling pagkakataon ni Teresa na magmahal muli. Isang malaking pagkakamali ang akalain mong makakatakas ka sa amin, Teresa. Isang hamak na babaeng nagbebenta ng sarili, kapalit ng proteksyon ng isang taga rito. Ang boses ni Aling Marta ay tila isang matalim na palakol na humati sa payapang umaga ng barangay. Sa loob ng kanyang maliit na dampa, tinitahi ni Teresa ang isang maliit na dilaw na bestido para sa apo ni Nanay Cora. Ang bawat tahi ay puno ng pag-asa, isang simpleng regalo para sa mga taong tumanggap sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ngunit sa isang iglap, ang sinulid ng kanyang katahimikan ay marahas na napatid. Bumukas ang pinto ng kanyang dampa nang walang pahintulot. Pumasok si Aling Marta na tila isang reyna ng kadiliman, kasunod si Jason na may nakakalokong nanggisi sa mga labi. Sa likuran nila, nagsimulang mag-umpisa ang mga mangingisda at kanilang mga asawa. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga kay Teresa ay ngayon ay nababalot ng pagdududa at gulat. Aling Marta, lumabas kayo sa pamamahay ko, sigaw ni Teresa habang mahigpit na hawak ang dilaw na bestido sa kanyang dibdib. Tila ito ang tanging panangga niya sa lason ng matanda. Pamamahay? Saan mo kinuha ang pambayad dito, Teresa? Sa pagbebenta ng katawan sa tumay na yon? Humalakak si Marta, isang tunog na walang bahid ng saya. Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito na inaakala ninyong mabait ay isang taksil. Tinakasan niya ang kanyang obligasyon sa aking anak matapos kaming nakawan ng milyon-milyon. At ngayon, nagtatago siya rito para magpakasasa sa ibang lalaki. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Marta ay tila isang malaking bato na ipinupukol sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang mga kapitbahay, nakita niya ang pag-atras ni Nanay Cora, ang takot sa mga mata nito. Ang hapdi ng kawalan ng tiwala ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Lumapit si Jason at marahas na hinablot ang dilaw na bestido mula sa kamay ni Teresa. Ito ba ang pinagkakaabalahan mo? Ang magpanggap na banal? Ibinagsak ni Jason ang damit sa maputik na sahig at tinapakan ito nang paulit-ulit hanggang sa maging kulay itim ang maliit na piraso ng pag-asa ni Teresa. "Wag! Wala kayong karapatan!" Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa pagitan ng galit at matinding pait, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng maliit na dampang ito ay tila tinatangay ng hangin. Iniwan siyang hubad at sugatan. Sa harap ng lahat, wala kaming karapatan. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan, Teresa.
Kami ang nagpakain sa'yo nung wala kang makain. Dinuro ni Marta ang kanyang noo. Ang kuko nito ay baon sa balat ni Teresa. Utang na loob, Teresa. Iyan ang wala ka. At ngayon, kakalad ka rin kita pabalik sa Maynila. May kasama man kaming pulis o wala. Hinawakan ni Jason ang braso ni Teresa at pilit itong hinila palabas ng dampa. Nagpumigla si Teresa, ngunit ang kanyang lakas ay walang laban sa puot ni Jason. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tulak ang ibinigay ni Jason kay Teresa na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng balanse. Sumama ka na sa amin. Huwag mo nang hintayin na masaktan pa kita. Banta ni Jason. Inaasahan ni Teresa ang matigas na lupa na sasalubong sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip ay isang matigas at mainit na bisig ang sumalo sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at dagat ay bumalot sa kanya. Si Enzo. Ang kanyang mga mata ay hindi na kulay kape. Ang mga ito ay tila nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Teresa ay matatag. Isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit sinong bagyo. Hawakan mo ulit siya at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad pabalik sa pinanggalingan mo. Ang boses ni Enzo ay mababa, ngunit may dalang panginginig ng panganib na nagpatahimik sa buong barangay. Tumingin si Jason kay Enzo. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit pinilit niyang magmatapang. At sino ka naman para makialam? Isang maruming tomay? Wala kang alam sa utang ng babaeng ito sa amin. Humarap si Enzo. Ang kanyang tindig ay tila isang leon na handang pumatay para sa kanyang teritoryo. Ang lahat ng mata sa barangay ay nakapako sa kanya at sa isang sandali, ang misteryo ng lalaking ito ay tila nagsimulang magkaroon ng isang nakatatakot na sagot. Hindi ko alam ang tungkol sa utang, sabi ni Enzo habang dahan-dahang inilalagay si Teresa sa kanyang likuran upang protektahan ito. Pero ang alam ko, ang sino mang manakit sa kanya sa harap ko ay kailangang dumaan muna sa kamatayan. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Aling Marta ang isang bagay sa leeg ni Enzo na lumabas mula sa bahagyang nakabukas nitong t-shirt. Isang lumang kwintas na may siyo ng pamilya Valderrama. Ang mga mata ni Marta ay lumaki sa gulat at kasakiman. Muling nabuhay ang mapanganib na plano sa isipan ng matanda. Lorenzo, ikaw nga ba? Bulong ni Marta sa kanyang sarili. Ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng isang masamang ngiti. Anong mangyayari ngayong napatunayan na ni Marta ang kanyang hinala? At hanggang saan kayang panindigan ni Enzo ang kanyang pangakong protektahan si Teresa kung ang sarili niyang nakaraan ang gagamiting armas laban sa kanila? Ang bawat hininga ni Enzo ay tila isang babala ng paparating na unos, mabigat at puno ng awtoridad na hindi kayang tapatan ng kahit anong sigaw. Ang dating na kayukong tomay na laging umiiwas sa tingin ng tao ay tila naglaho at ang pumalit ay isang lalaking ang bawat galaw ay nagpapaalala sa isang hari na handang bawiin ang kanyang kaharian. Bitawan mo siya. Ang utos ni Enzo ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay tumagos sa ingay ng barangay, naging sanhi ng pananahimik ng lahat. Sinubukan ni Jason na bumawi ng yabang. At sino ka ba para utusan ako? Isang maruming mekaniko na amoy langis? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Itinaas ni Jason ang kanyang kamao, balak na suntukin si Enzo sa mukha. Ngunit bago pa man dumapo ang kamao, mabilis na nasalo ni Enzo ang pulso ni Jason. Ang tunog ng pagdait ng kanilang mga balat ay tila isang babala ng panganib. Marahang piniga ni Enzo ang pulso ng lalaki. Sapat na para mamutla si Jason sa hapdi at mapaluhod sa buhanginan. Walang emosyon ang mukha ni Enzo habang pinagmamasdan ang pagmamakaawa sa mga mata ng dating kasintahan ni Teresa. Ang mga taong tulad mo ay malakas lang kapag ang kaharap ay mahina, sabi ni Enzo, habang dahan-dahang binitawan ng kamay ni Jason na tila ba isang pirasong basura. Umalis na kayo rito, bago ko makalimutan na tao rin ang kinakausap ko.
"Jason, tumayo ka riyan!" Sigaw ni Aling Marta, ngunit ang kanyang pansin ay hindi na nasa anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kwintas na nakalawit sa leeg ni Enzo. Ang selyong iyon, isang gintong agila na may nakapalibot na mga baging, ay ang opisyal na sagisag ng pamilya Valderrama, ang mga may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng barko sa bansa. Isang matalim na kislap ng kasakiman ang dumaan sa mga mata ni Marta. Ang galit niya kay Teresa ay biglang napalitan ng isang mapanganib na plano. Kung ang lalaking ito nga si Lorenzo Valderrama, ang tagapagmanang matagal nang ibinalitang nawawala, ang pagkakataong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang utang na kinuha niya kay Teresa. "Pasensya na, Irog." Biglang nagbago ang tono ni Marta. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng kaplastikan na nagpataas ng balahibo ni Teresa. "Masyado lang kaming nadala ng emosyon dahil sa pag-aalala sa aming anak. Hindi namin alam na may ganito palang kagalang-galang na lalaki na nagpoprotekta kay Teresa." Tumingin si Enzo kay Marta. Ang kanyang titig ay tila bumabasa sa madilim na kaisipan ng matanda. "Wala akong pakialam sa mga dahilan niyo. Huwag na huwag niyo nang lalapitan si Teresa o kahit ang dampang ito." Inalalaya ni Enzo si Teresa na tumayo. Sa harap ng lahat ng mangingisda na nakasaksi sa pangyayari, dahan-dahan niyang pinunasan ng putik sa braso ng dalaga gamit ang kanyang sariling panyo. Ang kilos na yon, bagaman simple, ay nagpadala ng mensahe sa buong barangay. Si Teresa ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagdududa, ay dahan-dahang nagsialisan, dala ang bagong takot at respeto para sa misteryosong Tomay. Ngunit bago tuluyang lumisan si Aling Marta, lumingon muna ito kay Teresa nang may nakakalokong nangisi. "Magpakasaya ka muna sa ngayon, Teresa," bulong ni Marta. Sapat na para marinig lamang ng dalaga, dahil hindi mo alam kung anong klaseng apoy ang nilalaro mo. At kapag nalaman ng mga Valderrama na ang kanilang nawawalang leon ay kasama ng isang basurang tulad mo, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo kahit ang buhay mo. Umalis ang mag-ina, iniwan ang isang nakabibinging katahimikan sa dalampasigan. Tumingin si Teresa kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, ngunit may kasamang matinding pangamba. "Enzo, ang kwintas mo," bulong ni Teresa. Nakita niya ito. Nakilala niya kung sino ka. Hinawakan ni Enzo ang kwintas at hinigpitan ang pagkakahawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga dulo ng daliri. Tumingin siya sa malayo, sa dagat, na tila naghihintay na muli siyang lamunin. "Hayaan mo siyang sumubok, Teresa," malamig na sagot ni Enzo. Ang liyong matagal nang nagtatago ay handa nang lumabas, at sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makakasakit sa atin. Ngunit sa Maynila, sa loob ng isang madilim na opisina ng Valderrama Tower, isang telepono ang tumunog. Ang balita tungkol sa pagkakadiskubre sa nawalang tagapagmana ay mabilis na kumalat, at ang mga tunay na halimaw ng pamilya Valderrama ay nagsisimula na ring maghanda ng kanilang sariling bitag. Nuts. 1,000,000 piso para sa bawat piraso ng impormasyon na ibibigay ko, at burado na ang lahat ng utang ng anak ko. Iyan ang tanging kondisyon ko. Ang boses ni Aling Marta ay walang bahid ng pag-aalinlangan habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim at marangyang opisina sa Kalyang Makati. Sa harap niya ay isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang anino nito ay tila mas maitim pa kaysa sa kape na iniinom nito. Siya si Oscar Valderrama, ang tiyuhin ni Enzo, na matagal nang naghahari-harian sa kumpanya simula nang mawala ang tunay na tagapagmana. "Sigurado ka ba na siya si Lorenzo?" tanong ni Oscar. Ang boses ay parang isang malamig na talim. Marami nang nagpanggap at lahat sila ay nauwi sa ilalim ng lupa. Inilapag ni Marta ang isang malabong litrato na palihim niyang kinuha gamit ang kanyang cellphone. Ang litrato ng kwintas na may selyo ng pamilya Valderrama na suot ni Enzo.
Ang selyong yan ay hindi kailanman nagkakamali. At ang babaeng kasama niya, si Teresa, siya ang magiging pain natin para lumabas ang leon sa kanyang pinagtataguan. Habang nagaganap ang maruming transaksiyong ito sa lungsod, ang langit sa Batangas ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa tabing dagat, nakaupo sina Teresa at Enzo sa harap ng isang maliit na siga. Ang tunog ng mga tuyong kahoy na dahan-dahang natutupok ng apoy ay ang tanging musikang bumabasag sa katahimikan. Enzo, natatakot ako, bulong ni Teresa habang pinagmamasdan ng mga titis na lumilipad sa hangin. Alam ni Aling Marta kung sino ka. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nagagamit para sa sarili niyang kapakanan. Tumingin si Enzo sa dalaga. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Inabot niya ang kamay ni Teresa at marahan itong piniga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon sa gitna ng kawalang katiyakan. Huwag kang mag-alala, Teresa. Hindi na ako ang Lorenzo na tumakas 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, may dahilan na ako para lumaban, sabi ni Enzo. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ng niyog at ang bawat huni ng mga kuliglig ay tila may dalang babala. Ramdam niya na ang katahimikang ito ay ang huling sandali bago ang isang malaking pagsabog. Hindi nagtagal, isang tawag ang natanggap ni Teresa sa kanyang lumang cellphone. Ang pangalan sa screen ay kay Aling Marta. Sa takot na baka may gawin itong masama sa kanyang pamilya sa lalawigan, sinagot ni Teresa ang tawag. Teresa Irog. Ang boses ni Marta ay puno ng pekeng tamis na tila lason. May mahalaga tayong dapat pag-usapan tungkol sa kaligtasan ni Enzo. Pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng barangay ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Kung sasabihin mo ito sa kanya, asahan mong bukas na bukas din ay makikita na siya ng mga taong matagal nang gustong pumatay sa kanya. Nabitawan ni Teresa ang kanyang cellphone sa buhanginan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagwawasak sa kanyang pag-asa. Alam niyang ito ay isang bitag, ngunit ang takot na mawala si Enzo ay mas matindi kaysa sa takot para sa kanyang sariling buhay. Tumingin siya kay Enzo na noon ay abala sa pag-aayos ng siga. Hindi niya magawang sabihin ang totoo. Sa kanyang isipan, ang tanging paraan para protektahan ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay ay ang isakripisyo ang kanyang sarili sa kuko ng mga halimaw. Habang dahan-dahang tumatayo si Teresa upang lisanin ang lugar, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Ano ang mas masakit? Ang mamatay sa kamay ng mga kaaway o ang mabuhay sa isang mundong wala ang taong nagturo sa iyo kung paano muling magmahal? Ang pinakamasakit na uri ng paalam ay ang mga salitang hindi kailanman nabigkas, kundi itinago sa bawat paghinga at bawat pagpatak ng luha. Sa loob ng maliit na dampa, pinagmasdan ni Teresa ang likuran ni Enzo na abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa talyer. Ang bawat galaw ng lalaki ay tila isang obra maestra na nais niyang isaulo. Gusto niyang tumakbo patungo sa kanya, yakapin siya ng mahigpit at sabihing huwag siyang bibitaw. Ngunit ang boses ni Aling Marta sa kabilang linya ay tila isang kutsilyong nakatutok sa leeg ng kanilang kaligayahan. Nagluto si Teresa ng isang simpleng hapunan, isang platong kanin at piniritong isda na huli ng mga mangingisda kaninang umaga. Ang bawat butil ng kanin na inihahanda niya ay tila may kasamang dalangin. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na mapagsisilbihan niya ang lalaking nagturo sa kanya na ang isang hamak na manunahi ay karapat-dapat ding mahalin. Enzo, kumain ka na. Mahinang tawag ni Teresa. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Lumingon si Enzo at ngumiti.
Isang ngiting hindi naabot ang kanyang mga mata dahil sa pag-aalala. Bakit parang namumutla ka, Teresa? Ayos ka lang ba? Lumapit ang lalaki at marahang hinaplos ang pisngi ni Teresa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang apoy na nagbibigay buhay sa nanlalamig na puso ng dalaga. Napagod lang siguro ako sa dami ng tinahi ko kanina. Pagsisinungaling ni Teresa. Sige na, kain na. Masarap iyan. Nang sumapit ang hating gabi at mahimbing na ang tulog ni Enzo dahil sa pagod, dahan-dahang tumayo si Teresa. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at sinulatan ito ng 3 salita. Mahal kita. Paalam. Iniwan niya ang papel sa ibabaw ng hapagkainan, katabi ng kanyang paboritong gunting na simbolo ng kanyang buhay. Lumabas siya ng dampa ng walang tsinelas upang hindi lumikha ng tunog sa kawayang sahig. Ang bawat hakbang niya sa malamig na buhanginan ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Ang langit ay walang bituin, tila nakikiramay sa kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Pagdating sa dulo ng barangay, natambad sa kanya ang isang lumang bodega na matagal nang inabandona. Ang mga dingding nito ay puno ng kalawang at ang paligid ay nababalot ng matataas na talahib. Ang boses ng mga kuliglig ay tila mga babalang nagsasabing, bumalik na siya, ngunit hindi siya natinag. Pumasok si Teresa sa loob. Ang amoy ng alikabok at pagkabulok ay sumalubong sa kanya. Sa gitna ng bodega, nakaupo si Aling Marta sa isang selyang kahoy, may hawak na pamaypay at may nakakalokong nanggisi. Sa tabi niya ay si Jason na may hawak na isang bote ng alak at 2 lalaking naka-Amerikana na may malalamig na titig. Nandito ka na pala, Teresa, sabi ni Marta. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng bodega. Akala ko ay mas pipiliin mo ang landi kaysa sa utang na loob. Nandito na ako, Aling Marta. Pakawalan niyo na si Enzo. Huwag niyo na siyang idamay rito. Matapang na sabi ni Teresa. Bagaman ang kanyang tuhod ay halos hindi na siya kayang itayo. Humalakhak si Marta, isang tunog na parang pagkiskis ng mga tuyong buto. Pakawalan? Teresa, hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang pain. Pero si Lorenzo ang premyo. At dahil nandito ka na, wala na siyang dahilan para magtago. Biglang hinawakan ng 2 lalaking naka-Amerikana si Teresa sa magkabilang braso. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit isang malakas na sampal mula kay Jason ang nagpatigil sa kanya. Ang lasa ng dugo sa kanyang labi ay tila naging selyo ng kanyang pagkatalo. Isuot niyo sa kanya ang damit na yan. Utos ni Marta habang itinuturo ang isang lumang sako na may mga butas. Gusto kong makita ni Lorenzo ang kanyang prinsesa sa kalagayang karapat-dapat sa isang basurang tulad niya. Habang pilit na iginigapos si Teresa, isang pamilyar na tunog ang narinig sa labas ng bodega. Ang tunog ng isang mabilis na takbo ng paa sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Paalam, Enzo. Bulong ni Teresa sa kanyang isipan habang unti-unting nawawalan ng malay dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng dugo mula sa aking sugatang labi ay tila isang pulang sinulid na nagmamarka sa katapusan ng aking pagtitiis. Nagising si Teresa na ang tanging nararamdaman ay ang hapdi sa kanyang pisngi at ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos sa likuran ng isang kinakalawang na selyang bakal. Sa loob ng madilim na bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pasulput-sulpot ang liwanag, tila nakikiramay sa kanyang naghihingalong pag-asa. Gising na pala ang ating munting manunahi. Ang boses ni Aling Marta ay puno ng pangungutya habang marahan itong naglalakad paikot sa kanya. May hawak itong isang baso ng alak at ang amoy nito ay humahalo sa lansa ng alikabok sa paligid. Huwag kang mag-alala, Teresa. Hindi kami masasamang tao. Gusto lang naming makuha ang nararapat para sa amin. Ang 5 taon na kinuha mo sa amin, babayaran mo yon ngayong gabi. Anong gagawin niyo sa akin? Nauutal na tanong ni Teresa.
Ang kanyang boses ay paos at tuyo. Tila bawat salita ay may dalang tinik. Huminto si Marta sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ng kanyang baba. Pilit na itinaas ang kanyang mukha. Hindi sa'yo, Teresa, kay Lorenzo. O baka mas kilala mo siya bilang Enzo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng ulo ng lalaking yon? Sapat na para mabuhay kami sa luho habang buhay. At ikaw ang susi para ibigay niya sa amin ang lahat. Inilapag ni Marta ang isang piraso ng papel sa harap ni Teresa. Isa itong dokumento na nagsasabing tinatanggap ni Teresa ang lahat ng paratang ng pagnanakaw at kusang loob siyang sumasama pabalik sa Maynila upang paglingkuran si Jason. Isang kasunduan na magbabaon sa kanya sa habambuhay na pagkaalipin. Pirmahan mo ito, Teresa, utos ni Jason habang inilalapit ang isang ballpen sa kanyang mukha. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakasusuka. Kapag pumirma ka, titiyakin naming hindi masasaktan ang mekaniko mo. Pero kapag tumanggi ka, sisiguraduhin kong sa harap mo mismo siya hihinga ng huling beses. Sa sandaling iyon, isang malamig na kuryente ang dumaloy sa katawan ni Teresa. Sa gitna ng kanyang takot at sakit, may isang bagay na nagising sa kanyang loob. Isang uri ng tapang na matagal na niyang ibinaon dahil sa utang na loob. Tiningnan niya ang mukha ni Marta, ang mukha ng babaeng itinuring niyang ina, ngunit siya palang papatay sa kanyang kaluluwa. Hindi ako pipirma. Malamig at matatag na sagot ni Teresa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marta. Wala na akong utang sa inyo. Ang bawat sentimo, ang bawat segundo ng buhay ko, ibinigay ko na sa inyo. Kayo ang may utang sa akin. Utang ng isang buhay na ninakaw ninyo. Isang malakas na tunog ng palad na humahampas sa balat, ang muling umalingaw-ngaw sa bodega. Ang sampal ni Marta ay nagpalubog sa paningin ni Teresa, ngunit hindi siya umiyak. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng puot ng matanda. Walang hiyang bata ka. Galit na sigaw ni Marta. Jason, kunin mo ang baril. Dahan-dahang kinuha ni Jason ang isang itim na baril mula sa kanyang baywang. Ang metal nito ay kumislap sa ilalim ng bumbilya. Itinutok niya ito sa noo ni Teresa. Ang panginginig ng kamay ni Jason dahil sa alak ay nagpapahiwatig na anumang sandali ay maaari itong pumutok. Huling pagkakataon, Teresa, banta ni Jason. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Pirmahan mo ang papel o dito na magtatapos ang kwento mo. Naramdaman ni Teresa ang malamig na dulo ng baril sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang isipan ay lumitaw ang mukha ni Enzo. Ang kanyang mga ngiti, ang init ng kanyang jacket at ang pangakong protektahan siya. Sa isang sandali ng ganap na kalinawan, napagtanto ni Teresa na mas pipiliin niyang mamatay na may dangal kaysa mabuhay bilang isang kasangkapan ng kasamaan. Ngunit bago pa man makakilos si Jason, isang malakas na tunog ng pagkawasak ng kahoy ang narinig mula sa likurang bahagi ng bodega. Ang malalaking pinto ay marahas na bumukas at isang matatag na anino ang humarang sa tanging liwanag na nagmumula sa labas. Ibagsak mo ang baril, Jason, bago ko tuluyang maputol ang hininga mo. Ang boses ni Enzo ay tila isang dagundong ng kulog na nagpatigil sa tibok ng puso ng lahat sa loob. Ang takot sa mga mata ni Marta ay hindi mapantayan, habang ang baril sa kamay ni Jason ay nagsimulang gumalaw ng walang kontrol. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang pagkakamali lamang ang kailangan upang ang lahat ay mauwi sa trahedya. Akala mo ba, sa pagdating mo ay matatapos ang lahat? Lorenzo, nagkakamali ka. Ang babaeng iyan ang sumira sa buhay ng anak ko at ngayon, siya rin ang sisira sa iyo. Ang tinig ni Aling Marta ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng bodega. Kahit nakatutok ang baril ni Jason kay Teresa, nagawa pa ring ayusin ni Marta ang kanyang mamahaling Amerikana na tila ba nasa loob siya ng isang marangyang silid
at hindi sa gitna ng isang krimen. Ang bawat salita niya ay puno ng baluktot na katotohanan, isang sining ng panlilinlang na tila ba siya pa ang biktima sa pagkakataong ito. Nakatitig si Enzo kay Teresa. Sa kabila ng mga pasa at dumi sa mukha ng dalaga, nakita niya ang isang ningas na hindi kayang patayin ng kahit anong takot. Ramdam ni Enzo ang bawat tibok ng kanyang sariling puso. Isang pintig na hindi na dahil sa takot sa dagat, kundi dahil sa galit na matagal na niyang ibinaon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang tindig ay matuwid, at ang kanyang aura ay hindi na sa isang tumay. Siya na si Lorenzo Valderrama, ang haring nagbabalik. Lorenzo, lumapit ka pa at itutuloy ko ito. Ang sigaw ni Jason ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng kawalang katiyakan. Ang pawis sa kanyang noo ay tumutulo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang bitawan ng baril. Jason, bitawan mo na yan. Hindi mo kayang pumatay. Alam nating dalawa na hanggang pananakot ka lang. Malamig na sagot ni Enzo habang dahan-dahang humakbang pasulong. Ang bawat yapak niya sa maruming semento ay lumilikha ng tunog na tila isang hatol ng kamatayan para sa mga nasa loob. Sa gitna ng tensyon, humakbang si Aling Marta patungo kay Teresa. Inilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan mo siya, Teresa. Sa tingin mo ba ay mananatili siya sa piling mo kapag nakuha na niya ang kanyang kapangyarihan? Gagamitin ka lang niya, gaya ng paggamit namin sa'yo. Dito na naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang lakas. Ang sakit sa kanyang mga braso dahil sa mahigpit na gapos ay tila naglaho. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marta. Sa kanyang isipan, hindi na siya ang kawawang manunahi na pwedeng apakan. Aling Marta, ang utang ko sa inyo ay matagal ng bayad. Pero ang utang niyo sa akin, ang bawat luhang pumatak, ang bawat gabing pinagtrabahuhan ko para sa inyo, iyon ang walang sapat na pambayad. Mahinahong sabi ni Teresa, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Akala niyo ba ay talo na ako? Nagkakamali kayo. Bulong ni Teresa. Sapat na para marinig lamang ni Marta. Napaatras si Marta, naguguluhan sa sinabi ng dalaga. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang dalawang lalaking naka-Amerikana na tauhan ni Oscar Valderrama ay biglang gumalaw. Hindi na sila nakatitig kay Teresa. Ang kanilang mga baril ay nakatutok na ngayon kay Enzo. Sir Lorenzo, pasensya na. Pero ang utos ni Sir Oscar ay tapusin na ang lahat ng ito ngayong gabi. Sabi ng isa sa mga lalaki, ang boses ay walang emosyon. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na paghinto ng mundo. Ang baril ni Jason ay nakatutok sa kanya at ang mga baril ng mga tauhan ni Oscar ay nakatutok kay Enzo. Isang maling galaw, isang maling hininga at mawawala ang lahat. Sa labas ng bodega, ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ay nagsimulang duminig. Hindi ito ang mga pulis, kundi ang mga itim na SUV na katulad ng nakita ni Teresa sa baryo. Ang mga kaaway ni Enzo ay hindi lamang naghihintay, sila ay sumalakay na. Lorenzo, tumakbo ka na! Sigaw ni Teresa habang pilit na nagpupumiglas sa kanyang gapos. Ngunit hindi gumalaw si Enzo. Tumingin siya kay Teresa nang may isang uri ng katiyakang nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid. Hindi na ako tatakbo, Teresa, dahil ngayong gabi, ang lahat ng nagtangkang sumira sa atin ay malulunod sa sarili nilang mga kasinungalingan. Biglang namatay ang tanging ilaw sa loob ng bodega. Iniwan silang lahat sa ganap na kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang mabibilis na paghinga ng mga tao sa loob at ang tunog ng isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng gabi. Sino ang natamaan? At ang recorder ba na isinuksok ni Teresa ay sapat na para maging ebidensya? O ito ay magiging huling alaala na lamang ng kanyang pakikipaglaban? Sa gitna ng kadiliman, ang katotohanan ay tila isang kidlat. Sandali lamang kung sumiklab,
ngunit sapat na upang bulagin ang mga matang sanay sa kasinungalingan. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Isang tunog na tila nagpatigil sa pintig ng puso ni Teresa. Sa loob ng ilang segundo ng ganap na katahimikan at kadiliman, tanging ang amoy ng pulbura ang nanatili sa hangin. Narinig ni Teresa ang isang mabigat na kalabog sa semento. Kasunod ang isang impit na daing ng sakit. "Jason, anak ko!" Ang tiling sigaw ni Aling Marta ay bumasag sa katahimikan. Biglang bumukas ang mga tactical flashlight mula sa iba't ibang direksyon, naglalabas ng mga matatalim na liwanag na tumama sa gitna ng bodega. Hindi ang mga tauhan ni Oscar ang may hawak ng mga ito. Ang mga lalaking nakaitim na uniforme at may mga dalang kagamitang pangseguridad ay pinalibutan ang buong lugar sa loob ng isang kisap mata. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Enzo, o mas nararapat na tawaging Lorenzo. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon habang nakatingin kay Jason na ngayon ay nakahandusay sa sahig. Hawak ang kanyang kanang kamay na dumidugo dahil sa tama ng bala. Ang baril nito ay malayo na sa kanyang abot. "Sinasabi ko na sa'yo, Jason, hindi mo kayang pumatay," malamig na sabi ni Lorenzo. Hindi lumingon si Lorenzo sa mga kaaway. Sa halip, mabilis siyang lumapit kay Teresa. Gamit ang isang maliit at matalim na kutsilyo, marahan niyang pinutol ang mga gapos sa mga kamay at paa ng dalaga. Sa sandaling lumuwag ang mga tali, bumagsak si Teresa sa mga bisig ni Lorenzo. Ramdam ni Teresa ang mabilis na paghinga ng lalaki at ang higpit ng yakap nito. Isang yakap na tila humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na dinanas niya. "Ligtas ka na, Teresa! Nandito na ako!" Bulong ni Lorenzo sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng pagsisisi at pag-ibig. "Lorenzo, anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Aling Marta. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding takot. Ang mga tauhan ni Oscar, nasaan sila? Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok mula sa malaking pinto. Si Attorney Ramos, ang tapat na abogado ng ama ni Lorenzo. Hawak nito ang ilang mga dokumento at may kasamang mga pulis. Ang mga tauhan ni Sir Oscar ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng kustodya ng mga autoridad. "Madam," saad ni Attorney Ramos ng may autoridad, "at kayo, kasama ang inyong anak, ay idinedemanda ng kidnapping, serious illegal detention, at attempted murder." Tumawa si Marta ng pilit, isang tunog na puno ng desperasyon. "Wala kayong ebidensya. Kami ang biktima rito. Ang babaeng yan ay nagnakaw sa amin." Tumingin si Teresa kay Lorenzo, pagkatapos ay kay Aling Marta. Kahit nanghihina, pilit siyang tumayo ng tuwid sa tabi ni Lorenzo. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit, kung saan alam niyang nakatago ang recorder na isinuksok niya sa Amerikana ni Marta kanina. "May ebidensya kami, Aling Marta," may nahong sabi ni Teresa. "Ang bawat salita niyo, ang bawat pag-amin niyo sa plano niyo kay Lorenzo, at ang pag-amin niyo na ang utang na sinasabi niyo ay gawa-gawa lamang. Lahat iyon ay narinig." Namutla si Marta. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinitingnan ang paligid. Ang kanyang kapangyarihang gawa sa kasinungalingan ay unti-unti nang naglalaho. Ang marangyang buhay na pinangarap niya sa pamamagitan ng paggamit kay Lorenzo ay naging isang madilim na selda sa isang iglap. Dahan-dahang inalalaya ni Lorenzo si Teresa palabas ng bodega. Habang naglalakad sila, hindi lumingon si Lorenzo sa kanyang nakaraan. Ang kanyang focus ay nasa babaeng nasa kanyang tabi. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa katapangan na magmahal sa gitna ng unos. Sumakay sila sa isang itim na sasakyan, malayo sa ingay ng mga sirena ng pulis at sa mga sigaw ni Marta. Sa loob ng sasakyan, nanatiling magkahawak ang kanilang mga kamay. "Tapos na, Teresa," sabi ni Lorenzo habang nakatingin sa labas ng bintana.
kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilay sa abot-tanaw. Babalik tayo sa Manila, pero hindi bilang mga biktima. Babalik tayo para bawiin ang lahat ng nararapat sa atin. Naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Si Oscar Valderrama ay hindi basta-basta susuko at ang pagpasok nila sa mundo ng mga Valderrama ay isang bagong yugto na puno ng mas malalalim na patibong. Magagawa kaya ni Teresa na manatiling matatag sa mundong puno ng ginto at lason? O ang pag-ibig ba nila ni Lorenzo ay sapat na para talunin ang mga halimaw na naghihintay sa lungsod? Ang bawat hakbang sa makinis at malamig na sahig ng Valderrama Tower ay tila isang pag-akyat sa bundok ng mga alaalang puno ng pait. Suot ang isang simpleng puting bestido na siya rin ang nagtahi, isang damit na walang bakas ng luho, ngunit puno ng dangal. Naglakad si Teresa sa tabi ni Lorenzo. Hindi na ito ang tumay na may madungis na mukha. Si Lorenzo ngayon ay suot ang isang itim na Amerikana na tila sadyang ginawa para sa kanyang kapangyarihan. Sa loob ng malawak na boardroom, ang mga naglalakihang bintanang salamin ay nagpapakita ng buong ganda ng Maynila. Ngunit sa loob, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Oscar Valderrama sa kabisera ng mahabang mesa, may hawak na pluma, handa ng pirmahan ang dokumentong magdedeklara kay Lorenzo na patay upang tuluyan niyang maangkin ang buong imperyo. Sa gilid, nakaupo si Aling Marta na animoy isang donya, suot ang mga alahas na binili mula sa perang nakuha niya sa pagbebenta ng impormasyon. Sa pagkakataong ito, formal ko nang idinedeklara ang paglipat ng lahat ng ari-arian ni Lorenzo Valderrama sa aking pangalan, deklara ni Oscar. Ang boses ay puno ng mapanuring tagumpay. Ngunit bago pa man dumapo ang pluma sa papel, ang malaking pinto ng silid ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay tila isang kanyo na gumising sa lahat. Pumasok si Lorenzo. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Masyado kayatang nagmamadali, Tito Oscar. Hindi pa ako handang mamatay. Ang boses ni Lorenzo ay umalingaw-ngaw, kalmado, ngunit may dalang panginginig ng awtoridad. Namutla si Oscar, nalaglag ang pluma mula sa kanyang kamay. Si Aling Marta naman ay halos mahulog sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at takot. Lorenzo? Paanong... Nautal na, sabi ni Oscar. Hindi sumagot si Lorenzo. Sa halip tumingin siya kay Teresa at tumango. Lumapit si Teresa sa harap ng malaking screen ng silid at isinaksak ang isang maliit na device. Sa isang sandali, ang buong boardroom ay nabalot ng isang malakas at malinaw na boses. Ang boses ni Aling Marta. 1,000,000 piso para sa bawat impormasyon. Si Teresa ang gagawin nating pain para lumabas ang leon. Isang hamak na manunahi lang siya na pwedeng itapon kapag tapos na ang lahat. Ang audio recording ay nagpatuloy. Inilalantad ang bawat detalye ng kidnapping, ang pagmamanipula sa mga utang ni Teresa at ang pakikipagsabwatan ni Marta kay Oscar upang iligpit si Lorenzo. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ng mga naroroon. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan ng may pandidiri. Tumayo si Teresa. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Hinarap niya si Aling Marta na ngayon ay pilit na itinatago ang panginginig ng mga kamay sa ilalim ng mesa. Aling Marta, tinawag mo akong walang utang na loob. Simula ni Teresa, ang boses ay matatag at malinaw. Pero ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran ng kaluluwa. Ibinigay ko sa inyo ang 5 taon ng buhay ko, ang lahat ng pagod ko, at ang lahat ng pangarap ko. Pero ang utang na iyon ay natapos na noong tinangka ninyong kitlin ang buhay ng taong nagpahalaga sa akin. Magsinungaling ka man hanggang gusto mo, Teresa.
Wala kang ebidensya na totoo yan. Sigaw ni Marta, ang boses ay puno ng desperasyon. Ang boses mo ang ebidensya, Marta, putol ni Lorenzo. At ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kumpanya sa tulong ni Oscar ay may bakas na hindi niyo kayang burahin. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga pulis. Kasunod si Attorney Ramos. Ang malamig na tunog ng posas na naglalapat ay naging musika sa pandinig ni Teresa. Pinanood niya habang kinakaladkad palabas si Oscar na nagsisisigaw at si Jason na kanina pa nakatago sa likuran na ngayon ay umiiyak na parang bata. Nang tapatan ng mga pulis si Aling Marta, huminto muna ang matanda sa harap ni Teresa. Ang mukha nito ay puno ng puot, ngunit sa ilalim niyon ay ang isang duwag na matandang nawalan ng lahat. Akala mo ba ay masaya ka na? Isang basura ka pa rin, Teresa. Huling hirit ni Marta. Ngumiti si Teresa, isang ngiti ng ganap na paglaya. Maaring basura ako sa paningin mo, Marta, pero ang basurang sinasabi mo ang siyang nagpabagsak sa kaharian mong gawa sa dumi. Nang mailabas na ang lahat ng mga may sala, naiwan ang katahimikan sa boardroom. Lumapit si Lorenzo kay Teresa at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagsasabing tapos na ang laban. Teresa, salamat, bulong ni Lorenzo. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka tuluyan na akong naging anino. Tumingin si Teresa sa malayo, sa abot tanaw ng Maynila. Ang tagumpay ay matamis, ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi rito ang kanyang tahanan. Ang mga ginto at salamin ng Valderrama Tower ay walang kasing halaga ng amoy ng dagat at ang payapang buhay sa Batangas. Lorenzo, nakuha na natin ang hustisya, sabi ni Teresa habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Pero kailan tayo babalik sa tunay nating mundo? Ngumiti si Lorenzo, isang nangiti ng pangako. Sa lalong madaling panahon, Teresa. Pero bago yon, may isang bagay pa tayong dapat tapusin. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Ang ilan sa mga ito ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa tunay mong pagkatao. Sa loob ng marangyang silid ng Mansyong Valderrama, nakatayo si Teresa sa tapat ng isang dambuhalang salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestidong sutla. Ngunit ang pakiramdam niya ay mas masikip pa ito kaysa sa mga luma niyang damit sa Batangas. Hinaplos niya ang malambot na tela, ngunit sa halip na masiyahan, ang kanyang mga daliri ay tila naghahanap sa pamilyar na kalyo at gasgas na nakukuha niya sa pagtatahi ng mga mumurahing tela ng mga mangingisda. Ang bawat dekorasyon sa paligid, ang mga kristal na chandelier, ang mga antigong kasangkapan, ay tila mga piping saksi sa isang mundong hindi niya kailanman magiging tahanan. Pumasok si Lorenzo sa silid, bit-bit ang isang maliit na kahon. Inalis na niya ang kanyang Amerikana at ang kanyang mga manggas ay nakatupi na hanggang siko. Isang anyo na mas malapit sa Enzo na minahal ni Teresa sa dalampasigan. Nakita niya ang malalim na iniisip ng dalaga at dahan-dahang lumapit upang tumayo sa likuran nito. Teresa, you okay? Parang malayo ang iniisip mo, mahinang tanong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lorenzo, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, pero hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Pag-amin ni Teresa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dito sa mansyong ito, lahat ay tila perpekto, pero bakit pakiramdam ko ay mas mahirap huminga rito kaysa sa maliit nating dampa sa Batangas? Hinarap siya ni Lorenzo at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang maging ibang tao para lang manatili sa tabi ko. Ang Lorenzo, nakaharap mo ngayon, ay ang Enzo pa rin na iniligtas mo sa gitna ng bagyo. Ang yaman na ito, lahat ng ito ay wala kung wala ka sa piling ko. Inilapag ni Lorenzo ang kahon sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay naroon ang lumang sewing kit ni Teresa, ang mga kinakalawang na gunting, ang mga rolyo ng makukulay na sinulid, at ang mga karayom na naging kasama niya sa hirap at ginhawa. Nang makita ito ni Teresa, tila may isang malaking bara sa kanyang lalamunan ang biglang natunaw.
Niyakap niya ang kahon na tila ba ito ang pinakaimportanteng kayamanan sa mundo. Ito ang totoo kong mundo, Lorenzo. Bulong ni Teresa habang ang isang luha ng pasasalamat ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Nang hapong iyon, nakatanggap si Teresa ng isang sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Aling Marta. Sa loob ng ilang sandali, nag-alinlangan si Teresa kung babasahin ito, ngunit nanaig ang kagustuhan niyang tuluyan ng putulin ng tanikala ng nakaraan. Sa sulat, walang bakas ng pagsisisi si Marta. Puno pa rin ito ng mga sumbat, panunumpa, at mga salitang nagpapahiwatig na kahit nasa loob na ito ng rehas, hindi nito hahayaan na magkaroon ng kapayapaan si Teresa. Huwag mong isipin na nanalo ka, Teresa. Basa niya sa huling bahagi ng sulat. Ang bawat sentimong tinatamasa mo ngayon ay mula sa dugo ng mga taong sinira mo. Hihintayin ko ang araw na ikaw naman ang malaglag sa kinalalagyan mo. Dahan-dahang nilukot ni Teresa ang papel. Hindi siya nagalit. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding awa para sa isang matandang ang puso ay tuluyan ng nilamon ng sariling lason. Tumingin siya sa labas ng bintana sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila. Tapos na ang utang na loob, Marta, bulong ni Teresa sa hangin. Ngayon, ang tanging utang ko na lamang ay sa sarili ko. Ang utang na maging masaya. Lumingon siya kay Lorenzo na noon ay naghihintay sa pinto. May isang pasya na nabubuo sa kanyang isipan. Isang pasyang magbabago sa kanilang kinabukasan, hindi dahil sa utos ng iba, kundi dahil sa tinig ng kanilang mga puso. Lorenzo, tawag niya. Gusto ko nang umuwi, hindi rito sa mansyon kundi doon. Doon sa lugar kung saan ang bawat alon ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging isang kulungan. Ngumiti si Lorenzo. Isang ngiting puno ng kalayaan, ngunit bago pa man sila makakilos, tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula kay Attorney Ramos. May isang huling dokumentong natagpuan sa mga gamit ni Oscar Valderrama. Isang dokumentong magbubunyag ng isang lihim tungkol sa tunay na magulang ni Teresa na hindi kailanman binanggit ni Marta. Sino nga ba ang tunay na pamilya ni Teresa? At ang lihim bang ito ay magdadala ng higit pang sakit? O ito ang huling piraso ng puzzle para sa kanyang ganap na paghilom? Ang katotohanan ay parang tubig sa dagat. Gaano mo man subukang ikulong sa iyong mga palad, makakahanap at makakahanap ito ng paraan upang lumabas at dumaloy patungo sa nararapat nitong hantungan. Hawak ni Teresa ang isang kupas na piraso ng papel. Ang mga gilid nito ay tila kinain na ng panahon at ng alikabok ng nakaraan. Sa harap niya, si Attorney Ramos ay nakatayo ng may paggalang habang si Lorenzo ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang balikat. Tila ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas upang hindi siya mabuwal. Ang dokumentong nakuha mula sa tagong vault ni Oscar Valderrama ay hindi lamang isang pirasong papel. Ito ang nawawalang piraso ng pagkatao ni Teresa na ninakaw ni Aling Marta 30 taon na ang nakalilipas. Ang iyong ina, Teresa, ay si Elena Salvador. Simula ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay puno ng pait. Siya ang matalik na kaibigan ng ina ni Lorenzo. Noong mangyari ang trahedya sa dagat, hindi lamang ang pamilya Valderrama ang nawalan. Ang iyong ina ay isa sa mga tauhan sa barko na nagbuwis ng buhay upang iligtas ang mga pasahero. Bago siya bawian ng buhay, ipinagkatiwala kanya sa kaisa-isang taong akala niya ay mapagkakatiwalaan niya, si Marta. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpapayanig sa kanyang buong mundo. Kaya pala ganoon na lang ang higpit niya sa akin. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa takot na malaman ko ang totoo. Ipinagpatuloy ng abogado ang pagbabasa. Hindi ka ampon dahil sa awa, Teresa. Ang iyong ina ay nag-iwan ng isang maliit na insurance at isang kapirasong lupa sa Batangas
na sadyang inilaan para sa iyong kinabukasan. Ngunit ginamit ni Marta ang perang iyon para bayaran ang kanyang sariling mga utang at itinago kanya upang manatili kang bulag sa iyong tunay na yaman. Ikaw ang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng dampa mo ngayon. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Teresa. Isang tunog ng paglaya na hinaluan ng matinding hinagpis. Ang 5 taon ng pagtitiis, ang bawat sampal, ang bawat panunumbat ng utang na loob ay nakabase pala sa isang napakalaking kasinungalingan. Hindi siya ang may utang, siya ang ninakawan. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo at niyakap siya ng mahigpit. Teresa, wala ka nang kailangang patunayan sa kanila. Ang iyong dangal ay hindi kailanman nabahiran ng kanilang dumi. Ikaw ay anak ng isang bayani. Nang hapong iyon, sa huling pagkakataon, binisita ni Teresa si Aling Marta sa kulungan. Hindi siya nagdala ng galit, kundi isang puting sobre na naglalaman ng dokumentong nagpapatunay ng kanyang tunay na pagkatao. Sa likod ng rehas, ang mukha ni Marta ay tila isang lantang dahon. Wala na ang dating bagsik at pagmamataas. Nalaman mo na pala, bulong ni Marta habang nakatitig sa papel. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong papel. Inakala ko na kung gagawin kitang busabos, hindi mo na maiisip na hanapin ang iyong pinanggalingan. Inakala ko na sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa'yo na wala kang kwenta, mananatili kang nakatali sa akin. Salamat, Marta. Mahinahong sagot ni Teresa, isang sagot na nagpagulantang sa matanda. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng pananakit mo, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngunit hanggang dito na lang tayo. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong bahagi mo sa bago kong buhay. Tinalikuran ni Teresa ang selda nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa madilim na pasilyo ng kulungan ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 30 taon niyang dinala. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng nakangiting mukha ni Lorenzo. Nakahanda na ang kanilang mga gamit, ang lumang sewing kit, ang mga simpleng damit, at ang pag-asang hindi na muling mababasag. Handa ka na bang umuwi, Lorenzo? Tanong ni Teresa habang nakatanaw sa abot-tanaw. Handa na ako, Teresa. Babalik tayo sa Batangas, hindi bilang mga biktima ng tadhana, kundi bilang mga taong malaya ng sumulat ng sarili nating kwento. Sagot ni Lorenzo, habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa ingay at usok ng Maynila, patungo sa payapang dalampasigan ng Batangas, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng katahimikan na kailanman ay hindi niya naranasan. Ang puting sinulid ng kanyang buhay, na dati ay buhol-buhol at puno ng dumi, ngayon ay maayos ng nakalatag, handa ng ihaba para sa isang bagong disenyo ng kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, isang huling tanong ang pumasok sa isipan ni Teresa habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may mga bakas pa ng karayom. Maari nga bang tuluyang maghilom ang isang pusong binuo mula sa mga piraso ng sakit? At sapat na ba ang pag-ibig ni Lorenzo upang punan ng puwang na iniwan ng isang ninakaw na kabataan? Ang paghilom ay hindi nangangahulugang ang mga sugat ay tuluyan ng naglaho. Ito ay ang pagtanggap na ang bawat peklat ay bahagi ng isang magandang drawing ng ating buhay. Isang payapang hapon sa dalampasigan ng Batangas, ang kulay kahel na araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng asul na dagat, nag-iiwan ng mga pilak na kislap sa bawat hampas ng alon. Sa ilalim ng isang malaking puno ng talisay, nakatayo ang isang maliit ngunit matatag na gusaling gawa sa mapuputing bato at kahoy. Sa itaas ng pinto ay may nakaukit na mga salita, ang sinulid ng pag-asa, paaralan ng pananahi. Sa loob, naroon si Teresa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at laging natatakot sa sariling anino. Ang kanyang mukha ay maliwanag, ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan habang tinuturuan ng isang grupo
ng mga kababaihan na magkabit ng butones at bumurda ng mga disenyo. Sa bawat turo ni Teresa, hindi lamang sining ng pananahi ang kanyang ibinibigay, kundi ang aral ng pagpapahalaga sa sarili, upang ang mga babaeng ito ay hindi na kailanman muling dumanas ng pang-aapi ni Han Dantin-iyo. Sa labas, sa talyer na dati ay puno ng kalawang, naroon si Lorenzo. Wala na ang mamahaling Amerikana. Suot niya ang isang simpleng sando at pantalon habang tinutulungan ang mga mangingisda na ayusin ang kanilang mga makina. Ngunit sa likod ng simpleng buhay na ito, siya ang nagpapatakbo ng Salvador Valderrama Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng aksidente sa dagat at nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng mangingisda. Nang matapos ang klase, lumabas si Teresa at sinalubong ang hanging dagat. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng sandalwood at dagat ay bumalot sa kanya. Isang amoy na kailanman ay hindi nagbago. Ang amoy ng kanyang tunay na tahanan. Tapos na ang mga bata? Mahinang tanong ni Lorenzo habang ipinapatong ang kanyang baba sa balikat ni Teresa. Oh, Lorenzo, at alam mo ba, si Nanay Cora nakatapos na ng kanyang unang bestido para sa kanyang apo. Masayang sagot ni Teresa. Dinala ni Lorenzo si Teresa sa loob ng kanilang bahay sa tapat ng hapagkainan kung saan laging nakahain ang mga simpleng lutuin. Sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kanilang mga pinggan, ay naroon ang isang maliit na pares ng sapatos na pambata. Isang munting sapatos na gawa sa puting tela at may burdang maliliit na bulaklak. Ito ang huling obra maestra ni Teresa. Isang sapatos para sa kanilang magiging anak na malapit na nilang mahawakan. Sa loob ng selda sa Maynila, nananatiling mag-isa si Marta, binibilang ang bawat segundo ng kanyang pagsisisi sa gitna ng 4 na sulok ng pader. Samantalang si Teresa at Lorenzo ay nahanap na ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi simula ng isang buhay na wala ng takot, wala ng pagkukunwari, at puno ng tunay na kalayaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Teresa at Lorenzo. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, lalo na noong sandaling ipinalabas ang kataksilan ni Jason sa malaking screen sa gitna ng simbahan, naramdaman ko rin ang hapdi ng bawat sampal at ang bigat ng bawat mapanghusgang tingin na ipinukol kay Teresa. Ang bawat salitang isinulat ko ay hango sa mga damdaming tunay na nararanasan ng marami sa atin. Ang pakiramdam na magsakripisyo ng labis ngunit mauuwi lamang sa kawalan. Tandaan ninyo, ang ating buhay ay parang isang piraso ng tela. Maaaring magkaroon ito ng mga punit at mantsa mula sa ating nakaraan. Ngunit tayo, ang may hawak ng karayom at sinulid, may kakayahan tayong ayusin ang bawat tahi at lagyan ng mas magagandang borda ang ating kinabukasan. Gaano man tayo sinubukan ng tadhana. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Teresa para kay Aling Marta matapos ang lahat ng kanyang ginawa? O nararapat pa ba siyang bigyan ng mas matinding pagsubok? Gusto ko ring marinig ang inyong mga tinig. Nasaan kayo habang pinakikinggan ang kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan, naglalaba, o simpleng nagpapahinga sa gitna ng inyong abalang araw. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa ating comment section dahil dito ay laging may pusong handang makinig at umunawa sa inyo. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang maghilom hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng damdamin. Naway maging matatag kayo sa pagharap sa bawat buhol ng buhay at laging tandaan na ang pinakamagandang disenyo ay yaong nabuo mula sa matinding pagtitiis at pagmamahal. Pagpalain kayo ng may kapal, tiyaga at tagumpay.
Ang huling tahi ng dangal. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagbibigay ng positibong mensahe.